Ang lungsod ng Davao ay patuloy na umuunlad sa bawat proyektong pang-infrastruktura. Kasabay nito ang pag-usbong ng iba't ibang solusyon sa maraming problemang kinakaharap ng Davaoenos sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Isa sa mga suliranin ng Davao City ay ang pagdami ng campaign posters tuwing election. May mga makakalat na posters na resulta sa vandalismo, issues sa drainage at polusyon sa basura. Ayon sa City Environment and Natural Resources Office o CENRO, isang sanhi ng pagkakalat ng election posters ay ang maling pagpapaskil na mga ito sa lugar na labas sa common posting areas ng COMELEC, katulad ng puno, linya ng kuryente, at mga pribadong ari-arian. Sa pag-aaral na ginawa ng mga piling lugar sa Davao City, nagdudulot din ng mga problema sa komprehensyon ang sobra-sobrang election posters sa pamamagitan ng fenomeno na tinatawag na visual noise, na siyang nagpapagulo ng mga tao ukol sa nilalaman ng posters tulad na lang ng pangalan, slogan, ballot number at maging mukha ng kandidato. Bilang solusyon sa problemang ito, ginawang hakbang ang bansang Japan ang pagpapaskil ng poster board, isang uri ng bulletin board kung saan sentralisado at nakahanay ang mga campaign posters. Nakaayos ito ayon sa magkakaparehong sizes ng posters, ballot number ng mga kandidato, at maging designated area na nakatuon sa mga pampublikong lugar. Ayon sa interview na isinagawa sa 3 botante, 3 miyembro ng barangay, at 2 opisyales ng CENRO at COMELEC, higit na nakakatulong ang pagpapatulad ng poster board system sa iba't ibang barangay ng Davao City upang maipatupad ang kalinisan, patakaran sa common poster area, at batas sa standard poster sizes ng COMELEC na 2x3 feet. Base sa mga suhestyong nakalap mula sa mga kalahok, narito ang itsura ng 3 barangay sa Davao City sa ilalim ng poster board system. Matina Garvahan, MacArthur Highway. Catalunan Pequeño, Talomo District 1. Barangay San Antonio, R. Castillo. Ikaw, gusto mo bang gawing malinis ang Davao City tuwing eleksyon? Tara't magtalaga na ng poster board system.